nung 18 ng 2:30 ng madaling araw. May narinig akong nakamotor na matagal na umaandar sa harap ng bahay, sa apartment. Then nakala ko ninanakawan na kami ng kasi may motor sa area sa bahay namin, nakapark. Akala ko ninanakawan na kami kasi ang tagal. Tapos maya-maya umalis, biglang ilang segundo nung umalis, biglang sumabog na malakas. Labas ako, pagtingin ko, bapoy na yung yung kotse ko. Tingin ko, ayun, then ako nga yung target. So, ako ng bakit, tapos mga kapitbahay, pinatay na namin. Tinutulungan na namin patayin yung sunog. Ano mga sumunod na nangyari after nag-report? Tawag ako sa sa 122. Bilis naman silang dumating yung investigador, tapos maya-maya dumating yung EOD. At ayun, findings nila ma-provide sa Molotov. Na-report mo sa police, no? Sa QCPD. QCPD. Okay. May kaugnayan ba, sa tingin mo ba, may kaugnayan ba to sa trabaho bilang journalist? Meron bang tumawag sa iyo in this past few days? May threat ba? O wala pa tong kaugnayan? Ano bang tingin mo? May mga controversial akong mga overage, pero malamig naman na yon. It's all out naman na. May mga coverage ako na may mga makukulit yung comment na hindi ko naman tinitake seriously kasi others find it amusing yung photos na nakuha ko, yung subject na yon. Others may find it parang saktan yung nila, yung damdamin nila. So they left some comments na for police investigation, siguro red flag. Pero sa akin kasi wala mo na akong kalaban, so hindi ko lang siya pinapansin. Are you referring dun sa yun? Isa yon. Pero hindi ko Photo naman na yun? yung photo na yon, and then meron din naman akong mining, and then siguro may West Philippines na rin. Alam naman natin may mga Chinese na na may GPS sa area natin, di ba, nagma-mapping. So yun yung mga possible na paghugutan ng stories. Panawagan mo siguro sa authorities, whoever is in charge dito sa napaka-vulnerable, although wala pa namang evidence na sa trabaho mo yung pero anong gusto mong hilingin or request? Sa panahon natin ngayon na gun ban, tsaka matindi yung security dahil election season, may ganitong sana yung kinausap ko ng investigator kanina, sabi medyo nahirapan silang identify dahil sa hindi makita yung plate number, yung riding in tandem. Siguro kailangan natin ng tulong ng enforcement agencies, iba-iba, tulong-tulong para magagawa nila sa kaya ko, ino-normalize nila yon kung palalampasin natin to. So, sana tulong. Yung iba, pinag-iingat na ako, pero hindi ko mo naisip na mag-iingat. Wala naman akong tinatapakan, sir. Ako lang yung tatanungin, wala naman akong nakakaaway. Pero siguro, ikakabisok mo yung lahat para maganda siguro ma-resolve, mahuli. Nakita mo yung sa CCTV talagang yung sasakyan mo? Yung kuha ng CCTV, hindi siya yung parang random na hindi yung kotse ko yung nakatutok sa CCTV, sa kapitbahay. Pero puti yung kotse na yung CCTV, yung nakatutok yung camera, puti yung kotse, nakikita na yung umaapoy. Then maya-maya tumawid na yung riding in tandem. Tapos maya-maya sumabog ang lakas, nag-shake nga yung video Shake yung video sa lakas nung sabog So ayun. So talaga malinaw sa inyo. Base doon sa isang CCTV na nakunan nila, tinanim daw sa sa gulong. Nandun yung tangke ng gasolina sa likod. Left tire sa passenger side, sa driver side.